isang tanong. Pagtsagaan ko lang. Ito yung tanong. Alam natin na hindi ka galing sa mahirap na angkan. Ang karamihan tinatanong ng maraming tao, kung ikaw ay para sa pagbabago, papaano mo maipapatupad ang pagbabago kung laban yan o labag sa mga interes ng pamilya mo, angkan mo, at lahat ng mga kinakasama mo sa estilo ng pamumuhay mo. Thank you. Salamat po. Before I answer, just as a little editorial, marahil naisip niyo na mahirap na katanungan yan. Pero sa totoo lang, para sa akin, softball yan eh. Dahil ang buong record ko ay isinulong ko, tinaguyod ko kung ano lang ang tama. Dito lang, where we are today. Kapitbahay natin yung mga call center dito. Matanong ninyo, bakit kung si Marang arkitekto ng call center, BPO, IT, na industriya dito sa ating bansa, bakit sa development ng kanyang pamilya, ngayon na lang sila nagkaka-call center? Bakit? Dahil nung DTI ako, hindi ko pinayagan na sumama sila na maging kasama sa mga eco zones na ako mismo ang namamahagi bilang DTI. So si Andrew Tan, nauna, mga Gutiano, nauna, Ayala, nauna. But yung pamilya ko, hindi ko pinayagan na mag-apply for eco zone incentives dahil ako bilang DTI, bilang chairman ng PEZA, ang siyang namimigay nitong mga incentives nito. In fact, nung nag-resign ako kay ERA, November 1, right, tinanong sa akin ng pamilya ko na pwede na ba kami mag-apply. So sabi ko, well, pwede na siguro kayo mag-apply. No? Hindi naman ako na ngayon ang namimigay at galit si ERA sa akin. So sa January, nag-apply sila. Napili muli ako bilang DTI January, not January 20, about a few days later, January 25 or thereabouts. So, yung kanilang application, pina-withdraw ko ulit. Kaya ngayon na lang sila nakakapag-apply for eco-zone status. That is the most personal experience that I can show you na para sa akin, yung magandang pangalan, yung malinis na pagtingin sa akin ng mga tao, mas mahalaga para sa akin kaysa sa kung ano pang pera o kikitain sa kahit anong project. Ngayon, hindi lamang para sa akin, pero para sa, siguro matanong ninyo, ano pa bang mga halimbawa na nilabanan ni Mark, tinayuan ni Mark yung tama kontra doon sa interes ng mga marahil kaibigan niya, or kasama niya, or classmate niya, or katribo niya. Well, yung mga Yucheko, galit sa akin. Yung mga Sobrepeña, galit sa akin. Lahat itong mga nanggancho, nanlokon, sa Brini, galit sa akin. Bakit? Ibinulgar ko, isinuwalat ko yung kanilang panloloko ng mga ordinaryong Pilipino na nagtabi ng pera para makabili ng kasiguruhan, pala yung pera nila, sinelf-deal, nilong sa mga associated companies kung saan-saan nilagay, na nung dumating na yung panahon ng pang-tuition, panahon ng pang-retiro, panahon ng pangangailangan sa pension, nawala na pera. So, that's another example where, just what is right is something that I pursued against the interest of the banking sector, the financial sector, which is a sector as an investment banker that I came from. Same thing with medicines, pharmaceutical companies, Pfizer, that whole sector is angry because we're forcing medicine prices down, and so on and so forth. So I guess, para sa akin, yung kung ano lang ang tama, kung ano lang ang karapat-dapat, ang siyang mahalaga para sa akin. Hindi yung kung ano ang
sinong mapapaboran or sinong kikita or anong sektor or anong grupo or anong special interest ang makikinabang. So, laki nga ako sa komportable, pero hindi ko naman nakalimutan kung ano ang tama. At parati na lang, yun ang aking tinaguyod, yan ang aking isinulo.